Mga kabayan, nakatakdang imbestigahan sa Senado ang mga opisyal ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa mga senador, isa ang ahensya sa pinaghihinalaang konektado sa mga sindikatong Chinese kung saan ay napakadaling mag-issue ng late registration o peking birth certificate sa mga dayuhan kung saan ay tila naaabuso na ito at nagagamit sa iba't ibang modus. Ayon kay Senator Loren Legarda, ito ang isang estilo na ginamit ng pamilya ng suspendidong mayor ng Banban Tarlac na si Mayor Alice Go, kung saan ay dahil sa peking birth certificate, naging Pilipino ang isang Chinese, nakabili ng lupa, nakapagpatayo ng iba't ibang negosyo, partikular ang Pogo at higit sa lahat ay tumakbong mayor at nanalo. Tignan natin yung mandate ng PSA, tignan natin sino nagko-control ng local registries, kasi sa DFA yung nagbibigay ng mga passport sa mga probinsya na hindi naman daw under sa kanila, kung hindi parang outsourced. They cannot say there's no syndicate. How did this happen? Because it's really corruption. Kung nababayaran mo ang mga tao para magbigay sa'yo ng birth certificate, doon nagsimula pwede ka na magka-passport, pwede ka na bumili ng lupa, pwede ka na kumandidato. Samantala, umamin naman sa social media itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga sindikato at negosyanteng Chinese na nag-aalok sa kanya na magpatayo ng Pogo Hub sa kanyang lugar sa Baguio City kapalit ang malaking halaga. Pero nanindigan si Mayor Magalong na hindi siya nagpasilaw sa pera at nanindigan na hindi niya papayagan na magkaroon ng Pogo sa kanilang lugar. Ito ay kahit may basbas pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para maging legal ito. Ayon kay Magalong, hindi kayang bilhin ng salapi ang kanyang prinsipyo at isakripisyo ang kanyang mga mamamayan sa lungsod ng Baguio. Kaya kung nagpaplano kayo magtayo ng buong Pogo dito sa syudad ng Baguio, wag na lang kayo mag-attend kasi hindi talaga kami papayag. Marami na akong tawag, pati sa mga kaibigan ko, pati sa mga iba't ibang mga tao, pero hindi talaga ako pumayag niya. Kaya maghintay na lang kayo na mapalitan ako bago kayo magtayo. We are a character city. Kaya lang, forget about it. Siyempre, merong kaakibat lagi yun. May kaakibat lagi yun. Binabanggit naman sa akin. Pero sabi ko nga is, huwag na lang kayo mag-attend dahil hindi talaga kami papayag dito sa syudad ng Baguio. Maski na pinayagan pa ng PAGCOR, kailangan may konsultasyon sa local government. Hindi basta-basta. Meron talaga dapat conformity ang local government. Samantala, sinagot naman ni Senator Gatchalian ang abogado at legal counsel ni Mayor Alice Go. Ito ay makaraang itanggi at pabulaanan ni Mayor Go na wala siyang alam at hindi siya ang tinutukoy ni Senator Gatchalian sa lumabas na bagong dokumento at sinasabi ng senador na si Go Huaping at Alice Leal Go ay isang tao lang. Ayon kay Gatchalian, maraming basihan para panindigan at patunayan niya na si Alice Go at Go Huaping ay nag-iisang tao lang. Sir, ang sabi po ng abogado ni Mayor Go, hindi malayo naman yung itsura nung picture doon sa passport kay Mayor Alice. Anong masasabi niyo po doon? Well, para sa akin, hawig na hawig no? Hawig na hawig. And again, the next corroborating data si Wen Yilin. No, doon sa data, si Wen Yilin yung nanay at ang dependent daughter, ang tawag ng DOI dependent daughter, ay si Go Huaping. No? So that's puts them together in that document. No? Yun yung magkasama in that document. Babala pa ng senador kung sakaling mapatunayan na isang Chinese at hindi Pilipino itong si Mayor Go, ay posibleng makumpiska o maprofit ng ating gobyerno ang mga ari-arian at lahat ng biniling property ng pamilya Go. Importante itong anggulo na ito kasi nga nakikita kong parang direction is si Alice Go ginawang Filipino para makabili ng lupa, para makatanggap ng pera, para maipatayo yung Pogo. So that's the connection that I'm looking at. So pag pinag-sum up natin at mapapatunayan na hindi talaga siya Pilipino, pwedeng i-forfeit ng government yung lahat ng property? Pwede mangyari yun. Magiging defective yung purchase niya. Sa huli, sinabi ni Gatchalian na iisa lang ang hamon niya kay Mayor Alice Go para mawala lahat ng aligasyon sa kanya.
Ito ay ang pagsasagawa ng DNA test sa pagitan ni Wen Yilin na sinasabing biological mother ng suspendidong alkalde. Kung si Wen Yilin at siya nagpa-DNA at hindi sila mag-ina, mawawala lahat itong accusation sa kanya. So, kung ako sa kanya, magpa-DNA test na siya. Of course, full transparency, no? May mga witnesses, may media, para magkaalaman na kung sino talaga ang nanay niya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo sa hamon ni Gatchalian na magpa-DNA test itong si Mayor Alice Go at ang di umano ay nanay nito na si Wen Yilin para matapos na ang isyu? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ilang buwan bago ang simula ng filing ng Certificates of Candidacy o COC sa Oktubre para sa 2025 elections, gusto nang ipa-expel ni Senator Loren Legarda si Bambantoylak Mayor Alice Go mula sa kanilang partido na Nationalist People's Coalition o NPC. Ito'y matapos sabihin ng isa sa mga abogado ng alkalde na may plano si Mayor Go na muling tumakbo sa darating na eleksyon. Para sa senadora, dapat nang maghanap ng basehan ng NPC para patalsikin o suspendin man lang ang alkalde bilang miyembro ng partido habang isinasagawa ang investigasyon. Tumakbong independent si Mayor Guo noong 2022 elections, ngunit sumali sa NPC nang manalo. Una, bakit natanggap? We have no idea. Second, they would say, wala naman finality pa eh. But mag-aantay ka pa ng finality, it takes so long. Sa ngayon, kumbinsido anya si Senator Legarda na hindi nagsasabi ng totoo si Mayor Guo patungkol sa kanyang pagkatao. Kaya dapat na anyang madaliin ng mga ahensya ng gobyerno ang investigasyon nito sa kaso ng alkalde at tingnan din kung may iba pang gaya ni Mayor Guo sa Pilipinas bago pa tumating ang eleksyon. I'm convinced 100% that she is not who she says she is. That she is not a simple person who grew up in a farm. How many more Alice Go's are there? They must prevent a non-Filipino who has links to illegal gambling and alleged criminal syndicates from running for any public office. To be on the lookout for many similar personalities like her na naka-infiltrate ang ating local politics, yung mga nagpapatakbo ng mga sindikato. Paano ba nakarating? Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, masusipan nilang sinusuri ang mga ebidensya na maaaring gamitin sa korte. Pinagtutuunan anya nila ngayon ng pansin ang eligibility ni Mayor Guo na umupo sa posisyon sa gobyerno. Matapos madiskubre ng mga senador ang ilang hindi pagkakatugma sa birth certificate ni Mayor Guo, pinaimbestigahan na sa Senado ang paglaganap ng mga peking birth certificate at ang sistema ng late birth registration sa bansa na tila naaabuso na umano ng ilang dayuhan. Sa inihaing resolusyon ni Senator Sherwin Gatchalian, sinabi nitong nagbibigay daan ito sa mga kawatan, kabilang na mga dayuhan, para makakuha ng iba pang government-issued ID, gumawa ng krimen, at makaiwas sa immigration laws. Naniniwala ang senador na posibleng sindikato ang nasa likod ng pagkalat ng fake birth certificates, maging sa pag-abuso sa sistema ng late birth registration. Para kay Senator Legarda, dapat suspendihin muna ang sistema ng late birth registration habang iniimbestigahan ang mga civil local registry sa bansa. Tignan natin yung mandate ng PSA, tignan natin sino nagko-control ng local registries, kasi sa DFA yung nagbibigay ng mga passport sa mga probinsya na hindi naman daw under sa kanila, kung hindi parang outsourced. They cannot say there's no syndicate. How did this happen? Because it's really corruption. Kung nababayaran mo ang mga tao para magbigay sa'yo ng birth certificate. Doon nagsimula pwede ka na magka-passport, pwede ka na bumili ng lupa, pwede ka na kumandidato. Ayon kay Senator Gatchalian, batay sa Philippine Statistics Authority, mahigit 300 peking birth certificates ang nadiskubring ginamit para sa aplikasyon ng Philippine passports mula Enero hanggang Setyembre noong nakaraang taon. 6 sa mga ito na pag-alamang pagmamayari ng mga dayuhan na nauna nang nabigyan ng Philippine passport. Kaya kung nagpaplano kayo magtayo ng buong pogo dito sa syudad ng Baguio, wag
huwag na lang kayo mag-attend. Kasi hindi talaga kami papayag. Ito ang matapang na paninindigan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa gitna ng mga kontrobersiyang kinasasangkutan ng mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas. Pag-amin ni Mayor Magalong, unang taon pa lang niya bilang alkalde ng Baguio City hanggang nitong nakaraang taon, marami pa rin mga lumalapit sa kanya na humihingi ng permit para makapagtayo ng POGO sa lungsod. Marami na akong tawag, pati sa mga kaibigan ko, pati sa mga iba't ibang mga tao. Pero hindi talaga ako pumayag niya. Kaya maghintay na lang kayo na mapalitan ako bago kayo magtayo. We are a character city. Kaya panalang, forget about it. At syempre, may inaalok umanong pera ang mga gustong mag-operate nito sa lungsod. Siyempre, merong kaakibat lagi yun. May kaakibat lagi yun. Binabanggit naman sa akin. Pero sabi ko nga is, huwag na lang kayo mag-attempt dahil hindi talaga kami papayag dito sa syudad ng Baguio. Ayon pa kay Mayor Magalong, may karapatan naman ang mga lokal na pamahalaan na tanggihan ang mga paglalagay ng pugo sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Ito ay kahit sabihin pang aprobado at may permit ng nakuha mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Maski na pinayagan pa ng PAGCOR, kailangan may konsultasyon sa local government. Hindi basta-basta. Meron talaga dapat conformity ang local government. Samantala, maging ang mga residente ng Baguio pangunahin ang mga kabataan sa lungsod ay hindi rin pabor na magkaroon ng POGO sa City of Pines. Agree ako kay Mayor na wag po muna mag-pogo dito sa Baguio. Kasi siyempre bilang kabataan, lagi kaming active sa social media. So kitang-kita po namin yung transition from Alice Go sa Tarlac, papunta sa Pampanga. And for me po, na resident ng Baguio, it would hurt na parang malalaman mong may ganitong illegal activities. Hindi po ako pabor kasi first and foremost po, sa tingin ko po, wala pong magandang maidudulot po ang pogo sa Baguio. Mas lalo na kung ang dulot lang naman nito is mostly negative lang naman sa mga kabataan natin, sa komunidad. Doon sa pinadala ng Board of Investments, ito yung aking personal na analysis. Si Wenyi Lee, may 3 anak, pero si Guo Jiangjong may ibang kasama o ibang asawa. No? So dalawang groups ang pinadala. Yung group ni Guo Jiangjong na may asawa at anak, at pinadala yung kay Lin Wenyi na may mga anak rin. No? So dalawang groups ang pinadala. No? So ang aking pag-aanalisa, si Guo Jiangjong may asawa at si Wenyi Lee ibang pamilya. O kinakasama niya o asawa niya. Hindi ko lang alam kung they are married or not. No? Pero definitely kinakasama niya yun. No? At sinabi rin naman sa mga press statements ni tawag ko na Guo Huaping. Ni Guo Huaping. Salit na Alice Go. Guo Huaping na si Wenyi Lee ay kinakasama ng kanyang ama. No? So inamin niya naman yun eh. No? So parang nagtutugma yung story na yung kanyang ama may 2 pamilya. That's my own personal analysis based on the records. Okay, Vec. Sir, ang sabi po ng abogado ni Mayor Go, hindi malayo naman yung itsura nung picture doon sa passport kay Mayor Alice. Anong masasabi niyo po doon? Well, para sa akin, hawig na hawig eh. No? Hawig na hawig. And again, the next corroborating data, si Wenyi Lin. No, doon sa data, si Wenyi Lin yung nanay at ang dependent daughter, ang tawag ng DOI dependent daughter, ay si Guo Huaping. No? So that's puts them together in that document. No? Yun yung magkasama in that document. And then you said, sir, na may malaking reforma na dapat gawin sa pag-issue ng documents. Ano po specifically yung dapat mabago or gawin? Yun ang dapat nating pag-aralan mabuti. No? Iniisip ko nga na dahil dapat talagang may accountability yung dapat may accountability. Una yung taong nagpanganak, no? The midwife, the hospital, even yung maghihilot, dapat siya mismo tumistigo personally na siya yung taong nagpanganak doon sa bata, no? Dahil hindi pwedeng blanco yun eh. Yun yung direct evidence na siya yung tao na doon at nakita niya yung bata.
Pangalawa, pagdating sa pag hospital nangyari yan, dapat may accountability rin yung hospital na siya na mag-provide sa Register of Deeds na talagang pinanganak dito sa amin itong batang to. No? So nawala yung link na yun eh. Kaya if you look at the late registration, yung hilot, walang may pangalan pero hindi natin alam kung nasaan. Doon naman sa other late registration nila, may midwife pero walang nakasulat kung ano yung license number, kung ano. So hindi natin talagang alam kung sino yung taong nagpanganak doon sa bata. No? Butas yun eh, hindi natin alam yun. Pero sir, bakit kaya hindi doon na birthday nila nilagay doon sa birth certificate na kinusaan? That's a very good question. Si Alice Guo at this time is 34 years old, not 37. No? Based on sa birthday ni Guo Huaping. At nung 2000 and nag-issue yung kanyang late registration 2005. At that time she was 19 years old. So hindi pa pwede. So pagbabawasan mo ng 3 years, yung 19, magiging 17 lang siya. Pero at that time, bumibili na sila ng lupa. Nag-incorporate na sila ng papers. So pag minor ka, hindi ka pwede bumili ng lupa, hindi ka rin pwede mag-incorporate ng mga corporation. So ang theory ko, again, personal analysis ko, pinatanda niya para si Alice ko pwedeng mag-incorporate ng mga corporation, pwede rin siya bumili ng lupa. Pero 3 years younger siya. Yeah. So yun ang aming analysis. So ibig sabihin, sir, hindi 37 years old si Go doon sa sinasabi natin? Hindi. She's only 34 kasi ang birthday niya is August 31, 1990. So additional perjury yun if ever. Tama ka doon. And then sir, may sinasabi yung lawyer niya, si Attorney David, na somehow may violation of the Privacy Act. Daw yung SALN niya at saka yung identity niya ay hindi dapat minimade public kasi sinasabit lang nila sa Senate. In aid of legislation lang dapat ang gamit. Lumilihis siya sa pinaka-topic eh. I think dinidivert nila yung attention. Hindi naman yung attention. Ang punto dito is yung kanyang peking birth certificate at dinoktor yung kanyang birth certificate. At idudugtong ko rin to sa Pogo. Siguro, sinasabi nila, marami kasi nagsasabi, Pogo, paano napunta tayo doon? Ito kasi naging daan para bumili ng lupa. No? So kung ikaw ay Pinoy at nagamit mo yung late registration para maging Pinoy, pwede ka bumili ng lupa. Pag pwede kang bumili ng lupa, pwede ka na magtayo ng Pogo Hub, pwede ka na magtayo ng Pogo facilities, at pwede na rin pumasok sa iyo yung pera. No? So ibig sabihin, dahil Pinoy ka, pwedeng i-remit sa yung pera, ikaw na magpapatayo, ikaw na bibili ng lupa. So, importante itong anggulo na ito kasi nga, nakikita kong parang direction is si Alice Guo, ginawang Filipino, para makabili ng lupa, para makatanggap ng pera, para maipatayo yung Pogo. So that's the connection that I'm looking at. So pag pinag-sum up natin at mapapatunayan na hindi talaga siya Pilipino, pwedeng i-forfeit ng government yung lahat ng property? Pwede mangyari yun. Magiging defective yung purchase niya. And last na po. Sir, yun ba sa tingin mo, family lang nila Go yung nagpapaikot dito sa sistema natin? Or do you think China sponsored ito para ma-penetrate talaga yung inuunti-unti yung Pilipinas na kunin? Hindi ko alam yung ganun na anggulo, tsaka hindi ko masasabi with certainty. But right now, everything is possible dahil nga with this late registration, kahit sinong dayuhan, no? Ikaw pwede kang maging Hapon, pwede kang maging Koreano, pwede kang maging Nigerian, at dumaan ka dito sa late registration. No? At ang sinasabi ko nga, kung magiging automatic Pinoy ka through late registration, pwede kang bumili ng lupa. No? Yun ang medyo dapat natin tignan mabuti. Dahil pag bumili ka ng lupa, pwede ka na magpatayo kung anong gusto mong ipatayo. Sir, as pointed out nung mga lawyers ni Guo, sabi nila, he who alleges should prove yung allegation. Meron pa ba, sir, iba pang ebidensya, documentary na makukuha pa o mapepresent? Meron pa. Hindi ko lang masabi ngayon kasi we're still in the process of validation, pero meron pa. Na direktang magpapatunay na hindi siya Filipino dahil nanay niya si Wen Yili. Meron pa. Sir, and then
what will happen kung hindi mapatunayan ni Guo yung kanyang Filipino citizenship? What will happen to her? Ang process ay nakikita kong process yan, yung kanyang birth certificate ay ma-invalidate. At since wala na yung birth certificate niya invalidated na, hindi siya magiging Filipino. At ang next step dyan, i-determine kung anong nationality siya. Pero siya na magde-determine nun dahil hindi na natin, Pilipinas to, hindi na natin trabaho kung ano i-determine yung nationality niya. No? Ang trabaho lang natin ay ma-invalidate yung birth certificate niya dahil nga yung mga impormasyon na binigay ay mali-mali. No? So, but ngayon kung anong nationality niya, siya na magpapatunay niyan kung ano yung magiging nationality niya. Sir, sa mga recommendations ng committee, likely ba kasama yung pagsasampa ng kasong perjury against the mayor? Possible yan. Possible yan. Lalo na sa kanyang father. Sinabi na rin yan ng PSA, no, na pwedeng mag-file ng perjury against the father kasi yung father ang nag-file ng late registration birth certificate. At nananawagan din ako sa PSA na laliman pa yung investigasyon nila sa sindikato na nangyayari sa loob ng mga civil registrar. Ako naniniwala ako na merong sindikato sa loob dahil hindi to the first time. No? So ang PSA dapat should investigate also dahil sila yung naging butas At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung late registration. Kung hindi nila ma-investigate kung sino itong mga sindikato, tuloy-tuloy rin tayo nag-i-issue ng fake birth certificates. Sir, kay Mayor kasi, di ba, nung una dininay niya na meron siyang mga kapatid, pero eventually inamin niya kasi kasama niya pala pa-abroad yung isa sa mga kapatid. Si Sheila Guo. So merong inconsistencies or lying. So yun ang magiging basis din, sir, ng recommendation ng perjury. Pwede rin yun. Dahil nga the first hearing talaga completely outright denial doon sa dalawang kapatid niya. Pero nung second hearing, bumaliktad siya, no? Na kilala niya pala at pinoprotektahan raw niya yung mga kapatid niya sa intriga, no? Pero hindi, palusot na lang yun sa totoo lang, no? And meron Wen Yilin, no? As simple as that. Kung si Wen Yilin at siya nagpa-DNA at hindi sila mag-ina, mawawala lahat itong accusation sa kanya. No? So kung ako sa kanya, magpa-DNA test na siya. Of course, full transparency, no? May mga witnesses, may media para magkaalaman na kung sino talaga ang nanay niya.